Ito ay Scolopendra. Ito ay ladybug. At ito ay mantis. Subukan natin ang ilang mahika. The Insecto. Hindi mga kaibigan, hindi ito gumagana ngayon. Oh, hindi. Nasaan na lahat ng mga insekto ko? Wala na ba sila? Nasa sala ito, mga kaibigan. Ah, ito ay isang higanteng pillbug. Wow! Ito ay isang higanteng mantis. Ito ay isang pillbug. Maaari silang gumulong at maging bola. Kaya tinatawag sila ng mga tao na roly-polies. Kahit na tinatawag natin silang pillbugs, sila ay talagang crustaceans tulad ng alimango, hipon at lobster. Kailangan ko ang aking wand. Gawin natin itong pillbug na laruan. Kakailanganin ko ito. Nakuha kita, ikaw na makulit. Ay, grabe! Oh, grabe, ito ay isang gagamba. Ang gagambang ito ay mukhang Black Widow. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Sila ay mahiyain, hindi agresibo at kakagat lamang kung sila ay nabahala. Gumagawa sila ng magulong ngunit matibay na sapot malapit sa lupa sa dilim. Mahina ang kanilang paningin. Dahil hindi sila makakita ng maayos, ginagamit nila ang kanilang sapot para maramdaman ang vibration. Oras na para bumalik, gagamba. Ito ba ay isang higanteng bubuyog? Ito ay isang bubuyog. Ang mga bubuyog ay napakahusay na pollinator. Tumutulong ang mga bubuyog sa paglago ng mga halaman sa pamamagitan ng pagdadala ng pollen mula bulaklak patungo sa bulaklak. Kung wala sila, wala tayong maraming prutas o gulay. Nagsasalita ang mga bubuyog sa pamamagitan ng pagsayaw. Gumagawa sila ng espesyal na wiggle dance para sabihin sa ibang bubuyog kung saan makakahanap ng bulaklak. Ah, pag-atake ng bubuyog. Huwag mo akong kagatin. Gumawa tayo ng pain para sa bubuyog. Makikita niya ang honeycomb at iiwan ang pulot na nakolekta niya. Ang mga honeybee ay gumagawa ng pulot mula sa nectar ng bulaklak at iniimbak ito sa kanilang honeycombs para sa pagkain. Nakuha kita, maliit na Buzzy. Eva, pwede mo ba akong tulungan hanapin ang lahat ng mga kulisap ko at gawing laruan ulit? Wala nang ibang sasabihin pa, Steffi. Kasama ako. Oh, Grabe! Ito ay isang mantis. Madalas silang nananatiling hindi gumagalaw, matiyagang naghihintay ng tamang sandali para umatake. Ang mantis ay isang bihasang mandaragit na kayang manghuli ng langaw, kuliglig at kahit maliliit na butiki. Malalaki ang kanilang mga mata at kaya nilang ipihit ang kanilang ulo ng halos 180 degrees para makahanap ng biktima. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Mga kaibigan, naririnig niyo ba ang tunog na iyon? Iyan ay isang ladybug. Madaling makilala ang mga ladybug dahil sa kanilang pulang katawan at itim na tuldok. Ngunit ang ibang mga ladybug ay maaaring kulay kahel, dilaw, itim o kahit kulay rosas. Dagdag pa, pinoprotektahan nila ang mga hardin at halaman sa pamamagitan ng pagkain ng mga peste. Yay! Nakuha kita! Ito ay isang stag beetle. Sa pagkain ng patay na kahoy, tinutulungan nila ang pag-recycle ng mga nutrisyon pabalik sa lupa. Ang mga lalaking stag beetle ay may malalaking panga na mukhang sungay ng usa. Ito ang dahilan kung bakit sila tinatawag na stag beetles. Halika, sumama ka sa akin, beetle. Ano ito? Oh, ito ay isang gamo-gamo. Alam mo bang mas marami ang mga espesyalista sa gamo-gamo kaysa sa paru-paro? Mahigit 160,000 uri.
Kawili-wiling katotohanan. Hindi kinakain ng mga gamo-gamo ang tela sa kanilang sarili. Ang kanilang mga uod ang kumakain ng natural na hibla. Ay, Grape! Hindi mo ako mahuli. Tara na. Oh, ito ay isang scolopendra. Karaniwan silang may 30 hanggang 100 na paa depende sa kanilang laki. Ang mga scolopendra ay talagang mabilis at gustong-gusto rin nilang magdago. Nahuli kita, munting insekto. Tara na. Ito ay isang ipis. Mabubuhay sila ng higit sa 1 linggo kahit walang ulo dahil humihinga sila sa pamamagitan ng kanilang katawan. Isa rin sa mga pinakamabilis na insekto ang mga ipis. Oh, Diyos ko! At alam nyo ba, guys, na ang mga ipis ay nakatira saan man sa mundo, maliban sa mga pinakamalamig na lugar tulad ng Antarctica. Panahon na para bumalik, ipis! Ito ay isang langgam. Ang mga langgam ay walang tainga o baga. Nakakarinig sila sa pamamagitan ng paggalaw at humihinga sa pamamagitan ng maliliit na butas sa kanilang katawan. Napakalakas ng mga langgam. Maaari nilang buhatin ang mga bagay na higit sa 50 beses na mas mabigat kaysa sa kanilang timbang. Sige, sapat na iyon. Ngayon ay maaari na akong umalis sa aking silungan. Nahuli kita, munting langgam. Ito ay isang langaw. Ang mga langaw ay may malalaking mata na gawa sa libu-libong maliliit na lente na nagpapahintulot sa kanila na makita sa maraming direksyon ng sabay-sabay. Lumayo ka sa akin. Pumunta ka rito. Perpektong sandali. Kawili-wiling katotohanan, mas mabilis ang reaksyon ng mga langaw kaysa sa mga tao, kaya tila naiiwasan nila ang bawat hampas. Green, verde, pula, asul. Ito ay isang higad. Tara, bumalik na tayo. Sa wakas, nakolekta ko na lahat ng laruan kong insekto. Hoy, Steffi, tingnan mo ito. Insekto. Dasha, ano ang ginawa mo? Hindi na naman. Oopsie! Naku, Alex. Walang problema, hanapin natin ito. Nasaan kaya ito? Dasha, nakita ko na ang bolat. Alex, tingnan mo lang doon. Wow, kotse ba ito? Tingnan natin. Wow, sa tingin ko kotse ito ni Lightning McQueen. Oh, pero mukhang kalawangin at lumana. Ayusin natin ang kotse na ito at bigyan ng bagong buhay. Ibalik natin ito sa dati at bigyan ng buhay. Alex, nakakabit na ang lubid. Pwede mo na itong ilipat.
Oo, konti pa pabalik, ganyan. Tuloy lang, diretso, diretso, kaya mo yan. Konti pa. Handa ka na? Oo. Wow, isa itong tunay na klasikong alamat. Kumusta ito, kumusta ito? Pero napakaluma na nito. Gusto naming ibalik sa dati ang kotse na ito. O Tito, pwede mo ba kaming tulungan? Siyempre, magiging parang bago ito. Panahon na para hugasan ang kotse na ito. Basahin natin ng maayos ang kotse, Dasha. Panahon na para hugasan ng maayos ang kotse. Tito, pwede ko bang subukan? Sa tingin ko, tapos na tayo. Tapos na ang paghuhugas ng kotse. Panahon na para magbihis bilang totoong car service workers, Alex. Ngayon, nag-uusap na tayo. Dasha, Alex, susunod ay kailangan nating i-disassemble ang mga bahagi ng kotse. Sige, Tito, gawin natin ito. Una, tanggalin natin ang mga pinto. Matagumpay nating na-disassemble ang mga bahagi ng kotse, Alex. Tapos na. Ngayon, kailangan nating tanggalin ang makina mula sa kotse. Tama, Alex. O, kailangan natin. Tito, kailangan namin ng iyong tulong. Kailangan pa natin ng mas malakas na puwersa, guys. Napakabigat ng makina. Sige, sige, taas, taas, taas. Sige pa, sige pa. Ang makina ay puno ng dumi. Kailangan natin itong linisin. Jo, linisin na natin ito ng maayos ngayon. Tanggalin ang makina. Tapos na. Ang susunod na hakbang ay pagwe-welding. Ang pagwe-welding ay hindi laruan. Dapat itong gawin ng mga matatanda. Oh, magandang trabaho. Ang susunod na hakbang ay pagpo-polish. Laging tandaan ang kaligtasan ng una. Tapos na ang pagpo-polish. Dasha, susunod ay pipinturahan natin ang kotse. Gawin na natin, Alex. Panahon na para magningning ang iyong kotse sa bagong kulay. Ngayon, kailangan nating gawing pula ang kulay.
napakagandang trabaho. Panahon na para ibalik ang mga gulong. Ibalik natin ang bagong spoiler. Panahon na para ibalik ang mga pinto. Magandang pagtutulungan. Napakakintab. Ngayon panahon na para ibalik ang makina sa kotse. Tapos na! Salamat sa inyo sa pag-restore sa akin at pagbibigay ng bagong buhay. Ang pag-restore ay masaya at malikhaing paraan. Para muling buhayin ang isang lumang bagay. At bawat lawan ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. At karapat-dapat kayo sa isang kamangha-manghang biyahe, mga kaibigan. Alex, Alice, almusal na. Anong nangyayari? What is going on? Saan nanggaling ang dami ng hayop na yan? Ang bango naman. Tingnan mo ang gaganda kong bulaklak. Alex, Alice, anong nangyayari dito? Napagdesisyonan namin na dito natitira sa atin ang lahat ng hayop. Sa tingin ko magugustuhan nila ito. Ay naku, sa bukid dapat ang mga hayop sa bukid, hindi sa bahay. Kailangan natin itong ayusin agad. Yung mga baboy ay kumakain ng gulay, prutas, butil at mais. Siguradong hindi popcorn, hindi gumugulong ang mga baboy sa putik dahil gusto nilang maging marumi. Ginagawa nila yon para manatiling presko at mailayo ang mga nakakainis na insekto. Ibalik ka na natin sa bukid. Alice, Alex, hanapin naman natin ang iba pang mga hayop. Okay, Eva. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Pinatayo mo ang kabayo sa treadmill, masisira niya yan! Ang nakakatawa naman nito. Kailangan ng mga kabayo ng malawak na espasyo para tumakbo, sariwang berdeng damo para kainin, at maraming preskong hangin para manatiling masaya at malakas. Bye-bye, kabayitos! Sige na, buddy, ibabalikan na natin. Ayos, hanapin naman natin ang iba pang mga hayop. Tingnan mo, isang gansa. Akala ng gansang ito, empleyado siya sa opisina. Pero mas gusto ng mga tunay na gansa na lumangoy sa lawa, kumain ng duckweed at magpahinga kasama ang pamilya nila. Salamat sa sipag mo. Ibabalik kita sa bukid. Mas mabuti iyon para sa'yo. Hello! May tao ba rito? Huh? Narinig mo ba yun? Tingnan natin. Ayun ka pala. Napaka-aktibong mga hayop ng mga kambing. Gustong-gusto nilang tumalon, mag-explore at magtakbo-takbo sa bukid buong araw at mukhang akala rin nila na snack bar ang taniman ng gulay. Akala ng kambing na ito, nagbabakasyon siya at nagkakalat pa siya. Panahon na para ibalik siya sa bukid. Hi, kambing. Diyan ka lang. Ngayon, linisin natin ang mga kalat na ginawa mo. Nasa bahay ka na ulit. Ay, bakit nanginginig ang lahat? Anong nangyayari? Titingnan ko nga. Hay nako, ang football ko eh. Kapag hindi ko siya napigilan, sisirain niya ang buong bahay.
Ang toro ay isa sa pinakamalalakas na hayop sa bukid. Tinutulungan niyang protektahan ang kawan at karaniwan siyang kasama ng mga baka sa pastulan. Uy, sira na ang bola ko ngayon. Ibalik ka na natin sa dapat mong kalagyan. Kailangan pa nating hanapin ang iba pang mga hayop. Alice, tingnan mo. Ang daming balahibo. Sa tingin ko, papunta ang mga ito sa aparador na iyon. Tingnan natin. Eva, silip tayo sa loob. Ay nako, hindi ito lugar para sa mga manok. Karamihan ng oras ng mga manok ay ginugugol nila sa pagkakayod at pagtukas sa lupa, naghahanap ng masasarap na uod, insekto at mga buto. Oh, ay tingnan mo. May isa pang manok na natitira. Kunin na rin natin ang mga itlog na ito. Wow, salamat mga manok. Alice, dalhin natin ang mga manok sa iba pang mga hayop. Oras na para maghanda ng almusal. Oo, tara sa kusina. Ay naku, ang kalat naman. Alam mo ba na ang baka ay kayang gumawa ng 30 hanggang 40 litro ng gatas sa isang araw? Sa bukid, nananatili siyang malusog sa pagkain ng sariwang damo at dayami at sa pag-inom ng maraming tubig. Wow, ang dami naman ng gatas na yon. Talagang sa bukid ang baka. Halika sa amin, cute na baka. Alex! Alex, anong ginagawa mo rito? Nag-aalmusal ako kasama ang tupa. Ang tupa! Ay naku! Hindi pwedeng kainin ng tupa ang dyaryo! Napakahalagang hayop sa bukid ang mga tupa. Nagbibigay sila sa atin ng malambot na balahibo para sa damit at gatas na pwedeng gawing keso. Pasensya na, magandang tupa, tapos na ang oras ng tsa. Huwag kang mag-alala, ihahatid ka namin pabalik sa bahay mo. Mas magiging masaya ka rito. Alice, Alex, nagawa natin. Nasa bukid na ngayon ang lahat ng hayop sa bukid na talagang para sa kanila kung saan sila ligtas at malapit sa kalikasan. Guys, may isa pa tayong nakalimutan. Hulihin natin. Hoy guys, tigil! Aso namin yun si Luke. Dito siya nakatira.